Hello everyone! For today's video, samahan niyo po ako sa aking day off at ipapasyal ko po kayo kung ano yung mga typical na ginagawa ko. Guys, kung makikita nyo, medyo umuulan for today at the same time, medyo malamig na rin. Kaya naman, ang peg ko for today ay long sleeve na tayo kasi fall season na dito. Since maulan, naisipan namin ng aking asawa na pumasyal dito sa Asian and Canadian food para naman makahigop kami ng sabaw. Medyo lumakas ang ulan guys, pero syempre wala pa rin lalakas sa ulan ng Pinas. Grabe, day off na day off ko, makulimlim at maulan. Tara, pumasok na po tayo sa aming first destination at silipin natin ang loob ng store. Basang-basa ako sa ulan dyan guys kung makikita nyo kasi naman hindi ako nagsuot ng pang-ulan pero okay lang. Wala nang lalakas pa sa ulan natin sa Pinas, diba? Caring-carry lang yan. Pang 3 times na namin pumunta dito sa Gin Dragon guys. Binabalik-balikan namin siya talaga kasi ang sarap talaga ng food nila. Bukod pa doon, napakalaki ng servings nila guys. Mga 2 to 3 servings siguro kada menu. Napaka-affordable ng prices nila kaya naman talagang papasyalan mo siya at ang sarap ng food nila. Parang Filipino food lang siya. Dito guys sa Canada, dahil nga kayo lang ang magkakasama sa bahay, kaming 3 lang, kaya naman pag day off namin, talagang pag-alis at paglabas lang talaga ang ginagawa namin. Namamasyal kami para lang naman magkaroon kami ng family bonding. Guys, alam niyo kung anong namimiss ko sa Pilipinas? Yung mga pagkain natin. Katulad niya, nag-order kami ng beef pares, kamuka at kalasa talaga siya ng nasa Pinas natin. Yung mga kainan sa labas ba? Grabe, nung nalasaan ko, ang sabi ko sa asawa ko, pares na pares siya sa Pinas. Kaya naman, nag-order uli kami since maulan. Nag-order din kami guys ng fork tofu. Wow, the best. Dalawa yung in-order namin dyan. Ang sarap niya, napaka-crispy. At yung fork barbecue in honey sauce. Alam niyo na guys, since Pinoy tayo, nag-ask ako kung meron silang kanin. Meron daw sila, kaya naman nag-order ako ng isa. Kaya ayan ang pagkain po namin, ubos. Guys, simpleng buhay lang din dito sa Canada. Kain dito, kain doon, pasyal dito, pasyal doon. Ang maganda naman dyan sa Pinas, kasama nyo yung mga mahal natin sa buhay. Dito sa Canada, pag nagpunta ka, more of trabaho siya talaga. Hindi ka pwedeng mag-petics guys kasi marami kang binabayarang mga bills. Tara, igala ko naman kayo dito sa mall, sa Avalon Mall ng aming lugar. 2 palapag lamang ito guys. Kaya naman mapupuntahan mo lahat ng bawat store sa ilang oras or in one day. Sabado ngayon, kaya kung makikita nyo, napakadaming nagmumall talaga. Usually dito nakikita-kita yung mga Pilipino kahit hindi magkakilala. Dahil nga ito yung pinaka-mall ng aming lugar. Since malapit ng mag-Halloween dito guys, sa October 31, pinagse-celebrate nila yung Halloween dito. Talagang maganda, festive. Kaya naman, patingin-tingin kami ng mga costume ng aming anak. Ang mga bata dito guys, meron silang mga kanya-kanyang costume kasi nagtitrick or treat sila sa kada bahay. Yun ang pinaghahandahan nila. Sa pera natin guys, yung $25, nasa 1,000 plus na yan. Dito naman, medyo okay pa naman yung $25. Ang ending, hindi kami nakabili guys kasi ang pipili, ang anak namin kung anong gusto niya, siya yung masusunod. Syempre, siya naman ang magsusuot. Dito guys, basta kasama mo yung pamilya mo, kahit window shopping lang kayo, okay na kayo, lakad-lakad at pasyal-pasyal. Hindi naman pwedeng kada makita, bibilin namin lahat, diba? Medyo limit lang din. Yan ang mall namin dito. Maganda siya at simple lamang. Kahit maulan dito guys, tignan nyo, pinipilaan pa rin yung chocolate company para sa ice cream. Tignan nyo. Wow, ang daming pila, diba? Yan ang chocolate company ng Newfoundland. Hindi na kami nakapila guys kasi ang gusto namin mag-coffee, mag-hot coffee talaga. Malalawak yung mga hallway ng mall dito guys, katulad ng ating sa Pinas. Pero kung naghahanap ka ng mga grocery, pupunta ka mismo sa grocery store. Dahil nakahiwalay yung mga parang hypermarket nila dito. Sa susunod, itutur ko po kayo sa mga grocery store or mall nila dito. Ito naman yung store na kung saan mahilig ka ng mga may print or photo sa t-shirt. Ayan, dyan ka pumunta. Uso din dito guys yung mga may CD sila. Ayan, pakita ko sa inyo. Dito guys, kailangan mo talagang lumabas at pumasyal nang maiwasan mo naman ang mag-isip at ma-stress. Pag kasi ganito na maulan, tapos mag-isa ka lang sa bahay, wala kang ginagawa, syempre, ang dami-dami mong iniisip minsan. Kaya dito, tutulungan talaga natin ang ating sarili. Lalo na kung wala yung pamilya mo dito. Isipin na lang natin kung ano yung goal natin kung bakit tayo nagpunta dito sa Canada. Guys, ito naman yung store ng mga laruan, kung bibili ka ng books, notebooks, pens, everything lahat, alos kompleto siya dito. Again, window shopping, tingin-tingin, kung hindi rin naman importante, hindi namin binibili guys. Merong mga affordable prices at meron din naman na may kamahalan talaga. Nakakatuwang mag-ikot-ikot dito guys kasi napakadaming magaganda at very enticing talaga. Kung bibilin mo lahat ng nakikita mong maganda, ubos ang pera mo dito. Halos kompleto pati mapa ng mga lugar. Pero syempre may Google naman kaya yun lang ang gagamitin natin. Naikot na namin lahat ito guys kaya naman tara labas tayo. Ipapakita ko sa inyo yung pinaka mismong center ng mall. Ayan, tignan nyo, ang ganda, diba? Ang ganda ng pagkaka-design niya. Going to second floor para magpunta
kami sa GameStop. Inahanap namin yung favorite ng aking anak na Chainsaw Man. Nakakaaliw yung magtingin-tingin kahit hindi ka muna bibili. Babalikan na lang pagka meron ka ng pera. Siya nga pala guys, yung mall na ito from our house, mga 15 to 20 minutes lang siya. Hindi masyadong malayo. Dito pala guys, sa lugar namin, marami talagang trabaho na pwedeng pasukan. Kaso, ang mahirap lang ay kung paano ka makakapunta. May mga agency na tutulong pero syempre, medyo may kamahalan. Nagpapasalamat kami kay Lord at kami ay nakapunta dito ng walang agency. Do it yourself lamang, kami lang ang nagasikaso. Soon, i-share ko po sa inyo kung paano kami nakapunta dito ng do it yourself lamang at walang agency. Kaya sa mga nangangarap makapunta dito sa Canada, i-push nyo lamang po wag po kayong susuko. Nakarating na kami sa aming destination. Tinitignan kasi ng aking anak kung nandito ang kanyang paboritong laruan na Chainsaw Man. Kung mag-order kasi online guys, medyo may katagalan. May mga toys at meron ding mga gadgets dito. May mga costumes na din. Wala yung hinahanap namin, kaya naman nag-decide na lang kami na orderin yon through online. Tara, hanap naman po tayo ng aking mga damit. Kung may magustuhan at mura lang naman, syempre bibili natin. Ako lang ba dito yung pagkatumitingin medyo matagal? Tayong mga babae, tingin-tingin muna, diba? Tapos bandang huli, titingnan natin yung pinaka-the best. Meron pan times na magta-try tayo pero hindi naman pala tayo bibili. Syempre, titingnan muna natin kung okay pa siya sa atin, diba? Dito sa store guys, nagsilabasan na yung pang fall at saka pang winter kung makikita nyo yung mga display nila. Kumpleto dito guys, may pang babae, pang lalaki, may pang bata na rin. Sobrang dami nilang display for today. Dito guys, hindi naman tayo basta-basta bumibili. Tinitingnan natin yung ganda. Pangalawa, kung mura ba siya. Syempre, kailangan din natin yung mag-budget. Guys, halata po ba na mahilig ako sa checkered na damit? Nagugustuhan ko kasi yung mga kulay na earthly at the same time yung parang pang fall. Wala akong natipuhan guys, kaya naman lumabas kami at nagtingin sa iba. At dahil nga malamig na, ang maganda kasing bilhin ngayon guys is yung maganda, mura, and at the same time, puprotektahan ako sa lamig. Since galing ako sa Pilipinas guys, ako ay lamigin. Kahit naka 4 years na kami dito, still lamigin pa rin ako. Dito guys, kahit mag-try ka ng mag-try, okay lang sa kanila, hindi sila nagagalit. Diba sa Pinas kasi may kasabihan kapag ka nag-try ka, kailangan bumili ka? Minsan naman, naiinis pa ang nagtitinda, diba? Tama ba? Pero guys, syempre sa Pinas wala pa rin tatalo, napakadami nating choices ng mga damit at talagang pagpipilian. Literal na window shopping at talagang piling-pili kami sa pagbili ng mga damit guys. Alam niyo naman, every dollar mahalaga kaya ganun na lang kami katagal at ako magbili ng mga damit. Siguro pag nandito kayo, maiintindihan nyo. Pwera na lang kung talagang mayaman kayo at marami kayong pera. Ang unang tinitignan dito, magkano ba ang price niya? Pag sobrang mahal, bitawan na yan. Kung sakto lang, medyo itatry pa yan. Guys, yun yung mga butik dito ng mga damit. Parang nasa Pinas ka lang. Yun nga lang, syempre, medyo kaunti lang ang tao dito. Dito guys, medyo kaunti lang yung mga sales lady. Unlike sa Pilipinas, talagang every area meron nakatoka sa kanila. Ang hinahanap natin is yung medyo makapal kasi nga, fall na, malamig na, at papawinter na. Kaya nag-i-start na kaming mamili guys para at least medyo mura pa. Once na nag-winter na kasi, ang mamahal na talaga. Doon tang tayo sa sakto ang budget. Ayan guys, nakikita nyo yan. Simple lang siya, diba? Pero guys, $69 yan ang mahal, diba? Bitawan na yan. Guys, tara hanap tayo ng store na malaki ang discount. Napansin nyo ba, ang lalawak ng mga store nila dito, ang lalaki, diba? Heto guys, dito tayo. Halos 50% ang mga discount nila dito. Tara hanap tayo ng sweater guys na poprotektahan ako sa lamig. During winter, syempre papatungan mo yon ng winter jacket. Madami silang choices dito guys. Pero syempre pipiliin mo yung magugustuhan mo or maiibigan mo. May kanya-kanya tayong style kaya naman sundin mo kung ano yung gusto mo. Eto guys, okay sana siya, naka 50%. Kaso baka in one wash lang, medyo bumigay na kasi yung pagkakagawa ng tela niya. Guys, nakaka-amaze ang store na to kasi habang naghahanap ka, may place ang mga bata para mag-crayons or magkulay para hindi sila bored habang nag-aantay sa atin. Eto guys, pakita ko sa inyo, nakakatuwa. Nagkukulay sila habang nag-aantay sila kay mommy or daddy na namimili. Diba? Hindi sila naiinip. Mataba ang utak ng nakaisip nito. Ang galing! Finally, after so many stores na chinek namin guys, meron din akong nabili na medyo mura lang and at the same time, maganda ang klase ng tela niya. Yun ang importante sa akin. Ngayon naman guys, sumirit ang aking anak na pumunta daw kami sa Toys R Us. Literal na gala ang ginagawa namin during day off ko guys, kung makikita nyo. Syempre, wag natin kakalimutan ang oras na ibibigay natin para sa ating mga anak. Nung mga time na tumitingin-tingin tayo, nagantay sila, diba? Kaya naman, sa pagtingin-tingin nila, kailangan din nating magantay at magtiyaga. Kung di ako nagkakamali guys, sa Pilipinas meron tayong Toy Kingdom, tama po ba?
Hindi ko na kasi maalala pero dito guys meron tayong Toys R Us. Sobrang dami ding laruan dito guys. Tingnan nyo, napakalawak talaga. Kaya kahit magtingin-tingin lang yung bata, napakasaya na okay na siya. Ganyan yata talaga yung mga bata, mababaw lang yung kaligayahan. Guys, ang pagpasyal-pasyal nakakaubos ng inip. Kaya naman pasyal-pasyal din pag may time, di ba? Guys, dito, mga alas 5 or 5:30 pa lang medyo dumidilim na. Kaya naman, pumunta na kami sa aming last destination ang mag-coffee kasi nga medyo malamig. Isa ito sa aming banding na kung saan kwentuhan lang kami, inom-inom ng coffee sa loob. Pampawala ng pagod at stress. Dito guys sa Canada, kailangan natin yan. Kailangan nating mamasyal. Hindi porket na masyal ka, bumili ka ng ganyan, mayaman ka na. Guys, dito sa abroad, kailangan din nating maging masaya. Isa lamang yan sa ating way para maging masaya at hindi nating masyadong isipin yung mga mahal natin sa buhay sa Pinas. Dahil nakakalungkot naman talaga minsan na hindi natin kasama sila dito, di ba? Kaya naman, sa mga mahal namin sa buhay sa Pinas, maging masaya po kayo sa amin. Kaya naman sa aking mga kapwa, abroad or kabayan, mamasyal po kayo pagka meron kayong time. Huwag niyo po nga hayahan na kayo po ay ma-depress or magkaroon ng anxiety dito sa abroad. Deserve nating maging masaya at deserve din nating gumastos kahit papano paminsan-minsan. Yan ang typical day na ginagawa namin during day off ko. Ang simple lang, di ba? Parang nasa Pinas ka lang din, mamamasyal kung saan-saan. Kaya naman, piliin po nating maging masaya kahit saan man tayong panig ng mundo naroroon. Kaya naman, wag po tayong magpapadala sa stress or anxiety, ha? Hanggang dito na lang po sa uulitin. Maraming salamat po and bye-bye!